Sa moto camping adventure natin ngayon ay pupunta tayo sa Cavite. Dito ay mag-overnight tayo sa isang tagong paraiso na kakaunti lang ang nakakaalam. At kasama natin ulit ang ating mga kaibigan. Isa na namang raw camping experience na naghihintay sa inyo. Kaya wag na nating patagalin pa. Tara at samahan niyo ako sa aking kwento. You'll be just fine. Welcome sa Stokwa, ang kwento ng mga budget meal adventures. Welcome to another moto camping episode. Nasa Cavite tayo ngayon kasama ang Takbong Manayad Gang. Naghintulan tayo dito sa tabi ng daan sa Ternate na Sugbo Road. Ito yung papunta ng Kaibiyang Tunnel kasi may nakita tayong falls. Ngayon ko lang nakita to. Siguro ano lang to kapag tag-ulan lang lumalabas. At meron tayong nakitang trail. Kaya problema sa ano, sobrang accessible na mga ganitong magagandang spot talaga. Basura! Maghahanap tayo ngayon dito ng spot. Pero definitely hindi dito. Kahit apakaganda nyo, ang ganda. Kasi dito sa Ternate, bukod sa protected landscape na dapat accessible naman sa public, eh marami ding mga private property. Shoutout pala sa Stitched Soul ng Marikina. In fairness sa boots ha, first adventure natin gamit yung kanilang boots na bigay nila sa atin. Sana natin i-review. Hindi pa natin siya nakapangharabas eh. Pero abangan nyo yan. Balita akong papag-giveaway sila sa atin. Sa inyo pala. Kung kayo ay nagtataka kung bakit nasa Maynila tayo ngayon, pumunta kasi tayo sa event ni Gulf Oil Philippines kung saan nag-announce sila ng panibagong produkto para sa scooter. Sa mga nagtatanong kung okay pa kami ni Boy first time, okay pa kami sa ngayon. Comment kasi, okay pa ba kayo nila Boy first time at yung malabo na kami mapunta doon. Doon nagsimula pagkakaibigan namin. Oo nga pala. Bago kami naging magkaibigan, magkaway muna kami. So, tapos na kami doon. Ang Power Track Scooter Oil ni Gulf Oil. First fully synthetic ni Gulf Oil Philippines. At meron kasabay na good news. Ang launching ng fully synthetic scooter oil ni Gulf. Sa mga sasali sa ating paraffle para sa 1-year supply ng Gulf Oil, kapag Power Track scooter ang ginamit ninyo sa inyong raffle entry, meron kayong 2 automatic 2 raffle entries kagad yun, kahit isang bote lang. Siya ang magbabantay sa inyong mga motor pag kayo nagawi dito. 25 lang ang parking, overnight stay na yon. Sa tapat ng bahay ni Tatay Omeng, ang tindahan naman ni Kuya Balat, anak ni Tatay Omeng, na may prutas at napakalamig na buko juice. Solid, walang halong asukal, promise. Hindi matabang, hindi sobrang tamis, bukong buko. At dahil nga late na tayo, nakarating ng Ternate, alas 6 na, pababa pa lang tayo sa ating spot. Yung trail ay magsisimula doon sa likod ng bahay nila Tatay Omeng. Ngayon, bakit natin binigay yung eksaktong lokasyon nitong area? Kasi nga, ang rule lang natin, kapag yung spot ay wala nagme-maintain,
hindi siya pinagkakakitaan ng either pribadong individual o ng LGU, ay hindi natin siya expose sa madlang manonood para mapangalagaan yung lugar. Pero pag mga ganito na kaya kagaya niya, matagal nang inaalagaan nila Tatay Omeng dahil sila naman ang bantay dito, eh hindi natin ipagdadamot sila. Ito ang ating camp for tonight. Natupad na rin ang pangarap ko sa wakas na makapag-camping sa tambakan ng basura. So thank you sa lahat naman nagpunta dito at nag-iwan ng basura. Grabe, napakarami. Okay, wala tayong magagawa. Napakadali niya kasi talagang i-access at sikat na siya sa lahat ng mga nagpupunta dito sa Ternate, yung mga napupunta ng Kaibiyang. So magagawa na lang natin ay wag dagdagan yung mga nakatambak na basura. Pakadami. Oh, yellow basket na, Jackie. Oh. Oo. O yun yun, 7 pesos lang yung kundi. Try mo yung boosting ng... Kasi si Murillo. Ito. Oras na para magluto ng dinner. Nagkanya-kanya naman kaming mga baon. Tapos halo-halo na lang. Ang lulutuin natin ngayon ay isang childhood favorite ko. Ang 4 months beef stew. Corned beef na may sabaw. Siyempre ang sahog natin dyan ay corned beef. Tapos patatas. Tapos sibuyas panggisa. Bali nung bata kasi kami, hindi naman kami sobrang hirap. Pero doon ako natutuwa kay mama na yung mga kinakain namin hanggat maaari ay ginagawa niya ng paraan para may sustansya at para magkasya sa amin. So ang isa sa mga paborito naming ulam dati na mura ay corned beef na CDO. Bibilihan si mama ng 100 hindi, parang 1/4 na corned beef. Hindi ko alam kung magkano yun sa palengke. Tinatakal na corned beef. Tapos sasabawan niya yan na may sahog na patatas para magkasya sa aming 5. Ganon ka resourceful si mama pagdating sa pagkain. Sa mga susunod, magluluto pa tayo ng iba pa mga putahe na galing sa aking childhood. I-share ko sa inyo. Bukod sa budget meal, masustansya. Kasi hindi tayo na nag-uusap-usap ng itong sinubo kayo. So hindi siya eksaktong ganitong luto yung nagagawa ni mama kasi masyadong marami yung corned beef natin ngayon. Sa amin triple siguro nung sabaw nito yung nilalagay ni mama. Tapos syempre mas maraming asin para mas malasa. Pero same pa rin. Same nostalgic experience pa rin ang naidudulot. Let's eat. Tara! Isang essential skill sa camping. Kailangan matuto tayong gumamit ng chopstick dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay meron tayong magagamit na kutsara. At sa pagpili ng kahoy na gagawing chopstick, kumagat muna kayo at maghintay ng mga 2 to 3 minutes. Kung walang pangangati sa dila o sa bunganga o sa labi, goods yung kahoy. Because you'll never know. Mabuti na nag-iingat. Kaya na tayo
linggo kasi bukas sigurado magdadating yung mga tao dahil linggo. At sa itsura nung nadatan naming spot kanina, garantisado pag linggo napakaraming tao dito. Ang kwento pala nila Tatay Ome, 40 years ago binubuldoser pa lang itong kalsada dito papuntang Kaibigan Tunnel. Wala pang Kaibigan Tunnel, guard na siya dito. Ngayon nung natapos, sinabi sa kanya ng engineer na pwede siya magtayo ng kanyang bahay dito. At yun na yung pinagparkingan natin. Kasama niya dun yung kanyang anak, si Kuya Balat. Pero yung lupain dito ay pagmamayari ng isang pribadong tao. Hindi ko alam kung mayaman lang o politiko, pero sadyang private property. So may chance na kapag lumala yung kondisyon ng lugar at hindi na-maintain ng maayos at nakarating sa may-ari at meron pa kailam yung may-ari, ay eventually maipasara yung access. So sa lahat ng pupunta, hindi nyo man mabawasan yung madatan yung basura o yun ang nagdagan. Merong konting masamang balita. Nasira yung cot bed natin. Bali nawasak yung isa niyang paa. So ngayon alam na natin yung limit niya. Naupuan kasi siya ng kaibigan natin si Mike na 105 kilograms, Mike? Ha? 105 kilograms. 100 long. 100 kilograms. Tumawad pa. Nawasak yung isang paa. Hindi talaga siya pwede paupuan, kaya talagang pag bibili kayo nito, higaan lang talaga. Pwede siyang upuan na magagaan, pero pag 100 pataas na tao, 100 kilograms pataas, huwag nyo nang subukan. Basag siya. Ang kagandahan sa kanya, marami siyang paa. So pag may isang nasira, palitan ng isa. Kunin natin yung nasa gitna, lipat natin sa nasira sa bila. Yan, buo na ulit ang ating cot bed. Pwede na to. So remember the technique, kailangan nakahiga ka muna sa lupa, tapos roll on. Tapos pagbababa, pagulong din. Hindi ko na ipapakita na gagawin ko, pero ganun yung gagawin ko. Wala. Alam mo, sample. Nagawa ko na yun sa beach. Okay na, sa gubat, hindi ko na yung sa sample. Natuloy yung yung nagkatip mga COVID. Yung habis-habis. Sabong tulog. Morning, pre. Morning. Oh, blue nga yung tubig. Blue na parang parang may sabon. Sarap tulog dito, walang lamok. May langgam nga lang, pero walang lamok. Tapos puro ibon at insekto lang maririnig ko siya, lagas-las sa tubig. Tapos pag-gising mo, bukod sa'yo, napakagandang view ng mga basura. Ito nga pala yung magdamaga naming ilaw, yung ating headlamp. Napakakunat. Tingnan natin kung ilang oras pa yung tira. May display siya kung ilang oras pa yung tira. Depende sa power niya. Ngayon ay meron pa siyang 21 hours sa tira. Pag nilakasan ko yan, patay na. Meron lang siyang 5 hours. Siya yung pinakamalakas niya. So since mahina lang ginamit natin magdamag, gabi nasa 28 hours, 22 hours na lang pera. Pwede panlaban oh. Dito tayo magluto ng ating tsokolate sa umaga para maganda ang view. Si Kuwate from Davao.
Hindi ko alam, sikwati ba siya kapag luto na sa tubig o kahit yung raw form niya? Para sa mga Bisaya, ano ba ang dapat na kalagayan nito para matawag na sikwati? Yung luto o yung kanyang tablea form? Kakaiba yung kulay ng tubig dito. Para siyang may sabon eh. Pero hindi naman siya amoy sabon. Ngayon lang ako nakakita ng kulay ng tubig na ganyan. Kasi madalas pag sa forest, yung ilog o falls, medyo greenish na ano. Ano man tawag dun? Ito parang ano eh. Parang may halong ano. Pinagbanlawan ng labada. Siguro iba yung ano, mineral composition ng mga bato na ano, nakapaligid sa kabundukan na to. Doon naman nanggagaling yung kulay ng tubig, di ba? Sa bato. Yata. Correct me if I'm wrong. Sa comment section. So ang iniisip kong gawin natin dito, ito talaga itutuloy na natin. Pag nag-set ako ng ride, set tayo ng ride and camp dito sa Blue Lagoon. Tapos papayag sila Tatay Omeng, ipapa-exclusive natin yung lugar, sasara natin. Kahit ilan ang sumali, kahit 5 lang, kahit 10. Sa araw na magka-camp tayo dito, papa-exclusive natin kapalit ng pagki-clean up dito sa lugar. Para pag nag-camp tayo dito, tayo lang. And pwede natin siyang gawin once in a while, every 2 months, every 3 months, ganyan. Para ma-maintain yung lugar at ma-experience din ng ibang hindi kamote campers. Kasi sayang eh, ganda eh. Tapos lapit lang sa Manila, di ba? Napaka-raw. Tapos parking lang babayaran mo. Nakapanghinayang kung isasara lang ng may-ari kapag na-discover niya at kung may pakialam siya sa kalagayan ng lugar. So, abangan niya yan. May dahilan na para magpabalik-balik ako ng Manila dahil ayoko na talagang bumabalik ng Manila kundi lang dahil sa trabaho. Grabe dito, maka-traffic, daming kamote. Okay. Stress level. Asa ganun na sa probinsya sa Pangasinan eh. Sarap na ng buhay ko dun eh. Pag bumupunta ng Manila, mag-spike up ka agad eh. Pero ganun talaga. You can't have it all, ika nga. Pauwi na tayo. Nakausap ko sila Kuya Balat at Tatay Omeng. So, goods na. Sige po. Kaya na. Ayun o, hamihayin naman eh. Hindi talaga nila kayang sila lang ang maglilinis. So mag-i-schedule tayo ng biyahe. Sabihan ko na sila Kuya Balat, pag mag-i-schedule tayo, hindi sila muna magpapapasok ng ibang mga pupunta sa lagoon para tayo lang ang maglilinis doon at magka-camp. Abangan nyo lang yung post natin. Schedule natin yan. At doon sa mga pupunta dito, bago pa may schedule yung clean up ride natin, iakyat nyo na lang yung inyong mga basura. Basta dito lang sa ano, tindahan ni Kuya Balat at Tatay Omeng. Ito yung ipipin ninyo para dito kayo dumiretso. Secure yung parking. Thank you sa pagtapos. Babalik kami. Kuya Balat, Tatay Omeng. Okay. Sige, thank you. Thank you so much. Ay, Takbong Banayad t-shirt. Available pa rin po. Ubusin nyo na para makapaglabas na tayo ng version 2. Salamat sa Takbong Banayad gang sa pag-order. Takbong Banayad gang. Manel out. Friday in. Brother Eli, hindi ka pa nakaka-order. Buti pa si Mike. Love you.